Okay, so dito kami sa may Eskinita na papunta nga doon sa may Boracay Uptown. Sa bandang dulo pa. It's 2:45 p.m. na. Yung standard check-in time nila is 2 p.m. Pero medyo late na kami. Hopefully, wala nang paghihintay. I think dito na yon sa may kanan. Itong building na yan na nakikita nyo sa kanan. Ito na yun eh. So sa harapan pala talaga. Here. Sa beach talaga dadaan. Okay. Sabi sa'yo, mami eh. Yeah, there's the beach, oh. Okay, so nag-explore lang kami. Dito pala talaga ang daan. Punta ka talaga ng beach. Ayun, oh. Excuse me po. Ayun, dito na nga. So, wala. Employees access yung nadaanan natin. Ayun. We're here. Hi, hello, thank you, Ariel. Hello, good afternoon. Reservation or what? Welcome drinks. Cucumber lemonade. Saktong lamig. Okay, so dito tayo sa may 2220. Alay ko, ang tigas. Mainit na sa labas. Okay, so nandito na tayo sa room natin. And bakit nga ba namin napili na magstay ngayon dito? Actually, meron kami sanang isa pang pag-i-stayan, which is hindi lang natuloy. Kaya biglaan lang yung pag-book namin dito at meron pa kaming inabutan na promo. As usual, at the end of this video, babanggitin ko sa inyo kung magkano yung binayad namin for a one-night stay here dito nga sa may Boracay Uptown. And then, nung nabook na nga ito ni Michelle, nagbasa-basa ako ng mga Google reviews at medyo madami din ako mga negative na comments na nabasa tungkol nga dito sa hotel na to. At madami din naman akong nabasa ng mga magagandang comments. Ito, just 2 days ago, sabi ni Marilu is, this is not a 4-star resort. AC was leaking on the floor. Yung elevators daw is scary at merong odd na sounds. Rusted and stickers are peeling off too. Worst breakfast buffet daw. And then meron daw siyang nakita na lumilipad na insekto sa loob ng kwarto nila. So ayun, nagbigay siya ng 2/5 stars. And then ang sabi naman ni Mike, great location and the pool overlooking the beach is nice daw. Staff are really polite. And then may comment siya dito, sabi niya, AC unit that sounded like it was about to explode. Then inilipat naman siya sa mas maayos daw na kwarto. Dagdag niya pa is surfaces peeling off, rusting fittings. The breakfast is mainly Asian stir-fry food. Then ayun nga, nagbigay siya ng 3/5 stars. And then may nabasa pa ako dito, sabi ni Majid is, the room we stayed in had cockroaches. Medyo nakakatakot yun. So nagbigay siya ng 2/5 stars. Karaniwan naman na nababasa ko dito, magagandang review nila is, ang sabi ni dito ni Ana, rooms spacious and big enough for a family of 3. And then ang sabi niya pa is, I would say excellent customer service from every staff. They are very approachable and try their best to make guests comfortable during their stay. And then nagbigay siya ng 4/5 stars. Then ang sabi naman dito ni HSS, nagbigay siya ng 5/5. Service was exceptional. Staff being accommodating daw. Breakfast had limited choices but in good quality. Room was very spacious and clean daw. Lastly, sabi ni Amihan de los Santos, 2 years ago na nga lang to, sabi niya, not too grand but never disappointing. Staff are all nice, courteous, and warm. Para sa akin naman, yung first impression namin dito pagdating pa lang is wala naman masyadong iba nagche-check-in. Kami lang yung nasa may desk. Mabilis lang naman siya. And then yung mga staff, mukhang mga friendly naman sila. Lahat naman sila, mga bate. May naghatid pa nga sa amin dito at nag-room in ng kwarto. So ngayon, huwag na natin patagalin. Confirm natin yung mga comments na sinasabi ng mga nag-review dito sa kanila sa Google. Okay, so ito yung makikita nyo pagpasok nyo ng room. Sa kaliwa is and then yung pinaka-breaker. Dito tong keycard socket. Then light switches, gumagana naman siya. Then sa kanan, nandito tong parang pinaka-open na wardrobe. May bathrobe sila dito, dalawa. Damit po yan ni Chelsea. Then I think ito yung mga kadalasan na nababasa ko sa mga comments, sa mga review nila. May kalumaan na nga, may mga scratches, nagpipeel off yung paint, parang nangangalawang na siya.
May drawer dito, wala naman siyang laman. May pa-slippers kahit papano. Yung manipis. Super nipis niya. Then, sandals po yan ni Chelsea. Luggage rack here. Then, sa kaliwa pala dito is nandito tong bathroom. Puntahan natin yan later. Then, additional na shelvings dito. Nalinis naman siguro. Nalinis naman. May kettle here. May dalawang pa-bottled water. Then, meron ditong drinking glass na naka-plastic pa. Teacups, coffee set. And then, same nga, ayan. Yung parang medyo nagka-crack na yung mga pintura niya. Then, may upuan here. May maliit na basurahan dito. Cute. And then, may TV dito. I think mga 40 inches yan. Everest yung tatak. What we have here, nakasulat, mini bar. O yung ref. At drinks, meron ba laman to? Okay, meron ditong price list pero wala naman siyang laman. Here naman is merong safe. Hindi mo lang siya maisarado. Naka-pin out siya. Ano ba ito? 3. Check natin yung mamaya. And then, ito napansin ko lang. I think, ano to? Mga yung sa pandikit. O ito parang sticker na tinanggal, naiwan lang. At ayun nga, ito parang pandikit to eh. And then, may malaking vanity mirror here. Hi guys, what's up? So, mga malinis naman siya. Wala kang makikitang kahit anong mga smudges o kung ano man. Yun nga lang talaga, may mga scratches lang talaga dito. Then, may isa pang upuan dito. And then, meron ditong window type na AC. Medyo nagmo-moist na siya. Sana hindi naman siya mag-leak katulad ng mga nababasa ko. Malamig naman. Malamig na nga eh. Kaso nga lang, medyo parang maalikabok siya. Madali nang linisan yan mamaya. Okay, so view. Tada! So, ito yung pinaka-view from our room. I think, ano to? Feliz Hotel. Yung nasa loob mismo ng D-Mall. May mga staff doon ng Feliz. Bubuksan ba to? Bubuksan naman siya. Sarado na natin. Iilak naman siya. And then, this is the bed. Dalawang queen size siya at merong dalawang unan. Ang tanong, malambot ba siya? Ang sagot is malambot naman. Ayan o. Super lambot niya eh. Okay naman siya. Check ko lang. Duvet pala siya, pero manipis lang talaga. Anyway, meron dito, firm pillows naman siya. Ayan. Firm siya, hindi siya ganun kalambot. Then, over here is, oops. May couple of hairs lang dyan. Pero okay lang yan. Then, bedside lamp. Oops, hindi pala. Saan ang switch nito? May switch ba to? Saan ba? Medyo may konting alikabok lang siya, pero okay lang yun. Ito yung switch. Okay. Then, meron ditong pa facial tissue, yung TV remote. Tingnan natin yung TV kung maganda ba. Door sign here, D&D, and makeup room. Medyo bugbog na siya. Sana palitan na nila. Medyo ano na siya, crumpled. Then, may telepono naman dito. Gumagana ba to? Gumagana naman siya. Medyo naninilaw na siya ng konti. Siguro, luma na siya. Okay, about naman dito is okay din. Lambot naman yung unan. Lambot yung kama. Ito yung pinaka-headboard niya. Diba? Colorful. Ano pala meron dito? Okay naman dyan. At Bible. Ayun. Bumukas na yung TV. Nice. Smart TV pala siya. Ayos ah. Ano ba malinaw? Anong mga pwede nating kalkalin dito? Hindi naman, parang hindi gumagana yung remote. Hello? Parang hindi gumagana yung... Ano ba to? Touchscreen ba to o ano? Hindi rin naman. Lo! Anong nangyari? Ako ba may gagagawa nun? Ayun. Lumabo. Ito yung antena niya. Yun. This is touchscreen at yung hindi siya gumagana. Ayaw. Hello? Back. Wala din. Home. Pero yung
Ayun, gumana yung power off. Pero, pacheck ko na lang yan later. Check naman natin yung bathroom. Malaki din siya. Hello again. Andito yung toilet bowl. May bidet rin naman. Then, ito yung shower, I think. Provide sila dito ng 2 bath towels. At parang wala na akong nakikitang iba. I think, sabitan niya ng hand towel at meron naman ditong bath mat. Yung medyo parang nakalundo. Shaving mirror. Ano naman? May konting mga watermarks lang, pero generally malinis naman yan. At andito may paplato sila dito. So, may 2 dental kit, may bath soap. Body wash. 2. Nakabaliktad lang. Meron din lotion. 2 din. Merong shampoo sa 2. Then, merong conditioner. Yan. Nakakatuwa lang kasi nakapatong siya sa plato. At dito siya nakapatong kasi hindi siya kasya kung lalagay mo dito. Nice. Mukhang okay pa rin naman para sa medyo kaya pa naman sigurong pakintabin pero generally ayos. Kasi yan American Standard. Ano to? Siguro switch yan para kung magbubukas ba yan o magkakaroon ng power supply. Okay. Cabinet ng lababo. As for the shower, maluwang-luwang din siya. Malinis din kahit pa paano. Yung sealant, medyo may konting itim lang, pero madali nang palitan yan. Then, shower head. Ayos ba to? Bakit parang wala yung mga something dito? Okay, sarado natin. May lock ba to? Hindi. Parang na siya. Sira. Sobrang tigas Wala na, sira na. Okay, so as for the size naman ng shower, tingnan natin kung ilan ang kasya dito. Parang 1, 2, 3, 4. Maluwang sa 4, siksikan sa 6. Ganun siya kaluwang. Maluwang-luwang siya. I-check pala natin yung isa sa mga madalas na comment na nababasa ko, which is mahina nga daw yung shower and barely daw na merong hot water. Totoo kaya yun? Let's find out. So, meron palang gripo muna dito. Buksan natin. Lagyan natin sa hot water. Mabasa yung camera ko. So, bumukas muna yung sa baba. I think pipindutin mo lang to. Hello? Ayan na. Ayun. Medyo parang may kahinaan nga siya. Pero solid yung patak niya. Namatay. Hindi. Nawala sa pagkakaano. Pindutin lang ulit natin. Okay naman. Ayan lang, mainit pa kaagad Parang wala pa siguro 20 seconds o mga 20 seconds. Standard naman yon na ganong kabilis dapat uminit. Super init niya. Mapasok ako, patayin na natin. Okay, so ayos naman. Kahit pa paano, mabilis naman uminit yung shower. Medyo hindi nga lang din ganong kalakasan yung flow ng tubig sa may shower. Pero generally, nabasted natin yung yung sinasabi na super hina nga nung pressure ng sa may shower. Para sa akin, okay lang din naman yun. Baka na-tsempo lang din talaga dun sa ibang kwarto. Then, kung sa nakita nyo naman, wala naman tayong nakitang kahit anumang insekto na lumilipad. Then, generally, malinis din naman tong room. At yun nga lang, medyo talagang may kalumaan na. Kaya maraming mga scratches, nagpipeel off na yung mga paint. Masasabi ko, ayos na naman siya. Comment ko lang din pala, masyadong malakas yung ginagamit nila na parang air freshener nila dito. Ang sakit sa ilong na amoy ko hanggang ngayon. Actually, kanina pa lang, pagpasok pa lang namin dun sa may property, sa may FO pa lang, o dun sa may desk, super overpowering na yung amoy. Kaya medyo masakit na siya sa ilong, kasi masyado siguro madami yung na-i-apply nila. Okay, so sa ngayon naman, pakita ko naman sa inyo yung other parts ng property. Let's go! Banggating ko lang pala bago tayo lumabas, alam niyo ba na more than 90% ng mga nanonood ng videos namin is hindi pa nakasubscribe? Ano pang hinihintay nyo? Subscribe na dahil malaki ang may itulong sa amin yan, more than you know. Tara! I think di ko lang nabanggit sa inyo, may kaluwangan din pala tong room, around 30 square meters to. And then, pagdating pala namin dito is naka-pre-call na rin siya. Kunin na natin. At gumagana ba to o pang power on lang? Gumagana siya. Let's go.
Okay, so nandito kami sa may second floor. Check lang muna natin kung ano meron dito. I think meron ditong stairs. Wow. Dito kami dumaan kanina, yung pagpapunta namin dito. I think ano to? Emergency stairs. So medyo ano siya, indoor setting. Ayan. Ito yung sa may kabilang side. At ito yung view. May pool. Sabihin natin indoor pool. At meron pa atang pool sa may roof deck. Puntahan nga natin. Ano ba to? Okay. Sira yung elevator. Rooms din. Try natin umakyat sa taas. Sayang lang kasi sira yung elevator. Which is medyo, it sucks para dun sa mga nasa higher floor. Nasa second floor lang kasi kami. Pero kaya okay lang. Ano dito? Tayo. Ooh. Okay, parang ano siya, bridge papunta sa, saan to? Kabilang building. Oo nga. Nice ayun oh. Hanggang dito sa hallway dito, naamoy ko yung amoy ng air fresh. Ang sakit sa ilong. Mukhang medyo mas mamahalin yung mga rooms dito sa area na to. So meron pang isang pool dito at ito yung infinity pool. Overlooking naman siya ng beach. Ganda. Walang bantay dito, walang lifeguard. May mga sunbed dyan, may mga seating area at lamesa. At mukhang meron pang isang area doon. Puntahan nga natin yan, baka pool din yan. Parang may bar dito, wala nga lang laman. Okay, ano meron dito? Ito, may hagdan dito. Puntahan natin. Dilim nga lang. Ano meron dito? Admin. Rooms. Magkano ba to? Baba tayo. I think, ano yun? Tumutunog. Katakot naman. Isa yan dun sa mga nabasa kong comments eh. May odd sounds daw. Hello? Ooh. So kaya tayo dadalhin na to? Tayo sa ground floor. Dali tayo sa may third floor. Beachfront. So kahit pa paano, meron naman sila ditong yan, pa beach bed. Ilang piraso nga lang. So, per init niya yun. Ganda. Okay, so ayan siya. Beachfront siya at nasa tabi lang siya mismo ng D-Mall. Okay, dito pala yung may kadalasan na may ganap, na may banda gabi-gabi. Dati meron ditong grocery eh, o parang mini mart. And I think ito yung main restaurant. Ewan ko lang kung ano meron dito. Excuse me. Nabanggit nga dun sa isa sa comments is yung stickers nga daw is nagpi-peel off na. Sayang naman. No, ganda pa man din ang design. Papalitan lang naman yan. Okay, so bumalik tayo dito sa may third floor. Diyan kami galing kanina. Yan, naglakad kami papunta dun sa may beach area para lang makapunta sa lobby nila. Pwede na pala sana kami pumasok doon kanina, yung employees entrance. Nandito kami sa may infinity pool ngayon at ayun sila Michelle and si Chelsea, nagpi-picture. It's 5:35 na ngayon at inaabangan namin yung sunset. Actually, kung nakikita nyo sa mukha ko, no, medyo na siya, golden na dahil pababa na yung araw. Okay sana dito, medyo wala lang ako sa mood na mag-swim, bukas na lang. So habang maganda sana, no, habang nagsuswimming ka dyan. Lalo-lalo ngayon, parang solo namin to, meron lang isang pamilya na guest dito. Habang nagsiswimming ka, inaabangan mo nga yung sunset. Sa narinig ko ngayon, meron ng tumutugtog na acoustic sa may baba. Nagsisimula na mamaya, full band na yan. No? So, ayun, ganda oh. Tapos, paparaw ka oh. Kanina nga pala, sinabi ko sa inyo kanina, di ba, parang meron pa ditong something na parang balcony area. Nandyan yung parang pinakano nila, presidential suite or presidential room or kung ano man.
Meron daw ano dyan, may sarili siyang balcony at meron daw jacuzzi. Di ko lang sure kung ano yung pinaka-exact na tawag sa kategory ng kwarto. Kapag dito tayo kumain, hindi na naman tayo magkakarinigan. Kaya nga. Di ba? Na tayo kumain. Daldal pa man din kami ng daldal kapag kami kumakain. Wag na lang. Kaya hindi kami magkakarinigan kung gustuin man namin kumain dito at malakas ang tugtugan ng banda. Yan. Okay, so napakaganda ng sunset today. Daming tao ngayon, no? Grabe. Hello. Everyday, ang ganda. Okay, so I am going out right now. Tignan ko lang yung mga kaganapan ngayong gabi kung anong meron. Pero in fairness, dito sa building na to, hindi rinig yung banda. Isa din kasi sa mga nababasa ko na mga reviews is masyado daw maingay kapag nandun ka sa may kabilang building. Siyempre, lalo kapag gabi, palaging mayroong ganap dun sa restaurant. So why don't you come on over that way? Hi guys, good morning. So ngayon, pakita ko naman sa inyo yung breakfast. And I was informed na sa ano siya, parang fifth floor o parang rooftop nila. Let's check it out. Dahil sira yung elevator, akit tayo ng hagdanan. Fifth floor pa nga lang. Pag akit mo pa lang, gutom ka na. Hi, morning. So dito na tayo. Hello, good morning. Hi! So, anong meron dito? Lugaw. Ano to? Lugaw din ba to? O parang mushroom soup? Parang mushroom soup ata yan. Condiments. Pamahilo kayo dito Saka kape. Brewed water, hot milk, hot choco, egg station, pancake. Pancake din. Plain rice. Garlic rice. Pancit canton. Battered veggies. Fish fillet. Corned beef. Pork adobo. Pork na. Nice. Cereals. Mga bread. Salad. And fruits. Okay, breakfast time. So, meron kami dito. Simple lang, pero madami naman siyang choices. So, kumuha lang ako ng pancit canton, ham, cheese. Paluto kami ng scrambled egg, pandesal. Merong pancakes si Chelsea. Ito siya. Messi. Then, meron din siyang sunny side egg. May fruits naman. Dalawang klase. Dalawang klase nga ba yung fruits? May papaya at watermelons. Then rice, kila Chelsea, corned beef, and yung mixed veggies. Tara, kain. Pancit canton. Solid siya kasi nagulat nga kami actually kasi medyo madami siyang variety. Tapos meron pang mga ganito. May mga cheese pa na ganito. Mahal kaya ng isang piraso nito, di ba? Parang may 10 piso siguro isang ganito. Di ba? Tikman natin tong lugaw ni Michelle. Lugaw, di pwede lugaw uptown. This is seed. Just put it back. Sarap. Ang sarap ng lugaw mo. Hindi, masarap na siya. Malasa. Malat-alat. Maalat-alat. Binilagay ka ba dito pang palat? Wala, ano lang, Wala naman. garlic. Crush. Okay. More like ano siya, hindi naman siya maalat. Kung hindi malakas yung chicken broth. Yung lasa ng chicken broth na ginamit. Sarap. Lugaw ni Michelle. Ang sarap. Okay na. Solid na rin yung breakfast. Busog na. Ayos.
Okay, so right now, dito nga kami sa may swimming pool. Si Chelsea, enjoy na naman na nagsiswim. Enjoyable naman. Hindi naman ganun kalakasan yung chemical na gamit nila. Clear naman yung tubig. May dilat mo naman ng maayos yung mata mo sa ilalim ng tubig. Meron siyang part na pang kids, na shallow lang yung water. And then, 4 feet yung lalim niya all throughout yung buong swimming pool. At yun nga, maganda yung view kapag pumunta ka dun sa pinaka-edge, overlooking yung beachfront nila. Ang downside lang is yung glass panel na nasa harapan, medyo malabo na siya, kulang lang siya sa linis, no? Pero kapag naman nalinis yan, mas maganda sana yung magiging view. Then, ayun nga, sa napakita ko nga sa inyo kahapon, meron namang merong mga pool beds naman, pero konti lang, no? Can't imagine kung marami silang guests, sigurado siksikan dito. Kasi I heard parang nasa 60% occupancy lang sila for about 108 rooms na meron sila sa inventory nila. Pero okay naman, kahit pa paano, maganda-ganda pa rin. Meron pa rin mga sign na medyo kalumaan na, meron ng mga areas na kailangang ayusin, pero generally okay naman. Maganda-ganda pa rin at enjoyable pa rin. Sa ngayon, pa-check out na kami. Kung nagustuhan nyo pala tong video na to, don't forget to hit the like button and subscribe sa channel namin para sa iba pa naming mga contents. So ano bang masasabi namin dito sa Boracay Uptown? First is the great location. Beachfront property siya, though medyo challenging lang talaga ang pagpunta dito tulad ng naranasan namin kahapon. This room that we stayed in is spacious at around 30 square meters and meron 2 queen bed. Kasyang-kasya ang 4 na tao dito. About sa mga negative comment na nabasa ko about sa room, somewhat lang naman na totoo siya, lalo na dun sa part na may mga kalawang and damages na tong mga fixtures. Which is quite understandable naman kasi nasa 12 years old na tong property nila. Nasubukan ko na rin yung shower and I would say na maayos naman siya. Tamang-tama lang yung water pressure and yung hot water na is working perfectly fine naman. And madali lang din i-adjust yung temperature niya. Yung AC is very good din naman with no issues encountered. Medyo nakulangan lang ako sa setup ng kwarto nila. Wala siyang face towel pero at least sana meron lang ding hand towel. Wala din halos sampayan dun sa loob ng banyo which kung saan ka pwedeng magsampay ng mga basa mong damit. Initially, walang hair dryer setup dito sa room pero nung tumawag naman kami sa front desk para manghiram ng hair dryer, nabigyan naman kami. Super lambot ng kama which is napasarap pa nga ang tulog ko. Generally, malinis naman tong room which is yun yung pinaka-importante. At eto pa, walang cockroach o kung ano man na lumilipad na insekto dito sa loob. Yun namang sa wifi nila, hit or miss, hindi siya ganun ka-consistent. Though nagamit naman namin tong smart TV nila last night. Nanonood ako ng live stream ng Dota. Maayos naman, 480p. Tuloy-tuloy naman siya, pero may mga times lang na tumitigil siya. Pero dire-diretso naman, nakapanood naman ako ng maayos. About naman sa breakfast nila, medyo hindi naman namin tinaasan yung expectations namin pagdating sa mga selections. Pero I would say na madami-dami na rin choices para sa rate na binayaran namin. Pero para sa akin lang kung mas mataas yung category na ibubuk ng isang guest at malamang mas mahal yun, mas magiging mataas yung expectations mo pagdating dun sa breakfast selections. For us naman, no issues at naging happy naman kami sa kung ano man yung nakuha namin dun. Meron silang 2 swimming pool, merong indoor at meron din namang outdoor na swimming pool na overlooking pa sa beachfront nila. By the way, nabook pala namin tong room directly sa website nila, which si Michelle naman is nakaabot pa siya dun sa year-end promo nila. Natapos nga lang siya noong January 31. So ang binayaran lang namin is 3,500 pesos for 1 night at meron na rin siyang kasamang breakfast. Para sa akin, kung naghahanap kayo ng cheap accommodation with great location, ayos na ayos to. Beachfront property and literally katabi lang ang D-Mall. Madami ding mga fast food sa surroundings nila dito na malapit. Though tuwing gabi pala is merong mga haganapan here sa beachfront nila. So be mindful in choosing ng room category. I think yung mas mga matataas na room category is nandun sa main building, which is nandun yung mga haganapan niya, like merong mga fire dancer and meron ding banda. Kung gusto mo ng tahimik dito sa bandang likod na building is maayos dito and hindi abot yung music coming from the beachfront nila. Pero if you don't mind naman yung ingay, which I think hanggang 10:30 PM yung mga haganapan doon, ayos na ayos din dun sa main building kung nasaan yung location nga ng front desk. Ang ganda dito sa Boracay Uptown. They just need to work out on the renovation and upkeep ng property nila para ma-address lang din nila yung mga negative reviews na nare-receive nila. Mabuti na lang at bawing-bawi sila sa service and friendliness ng mga staff nila dito. That will be all for us here in Boracay Uptown. As always, thank you so much lahat na nanonood ng videos namin and do subscribe sa channel namin. See you on the next one. Bye-bye!